The Boss Husband. Credit to the author. 1641-50. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito. Kinailangan ni Athena na ailatag ang kanyang mga plano sa pagpili ng kahalili para sa kanya. Si Justin, na may pinakamaraming pangunawa sa Endless Resolve Restoration Scripture, ay maaaring ituring na isang kandidato na lubos na nasisiyahan si Baltimore. Iyon ang susi sa sugal ng dalawa, ang pinakamakabuluhang variable sa cataclysm. Bagamat si Baltimore ay hindi nababahala kung ang mga tao o ang mga Diyos ang mananalo, hindi niya nais na si Justin, ang kanyang potensyal na kahalili, ay matalo kay Athena dahil lamang sa kanyang damdamin, dahil salungat ito sa kanyang pagtanggal sa lahat ng kanyang mga personal na pagnanasa at pag-abandona kay Harlot 50,000 taon na ang nakakaraan. Sa isang paraan, isa rin itong paligsahan sa pagitan ni Baltimore at Harlot, kung saan umaasa siyang patunayan na ang pinili niya 50,000 taon na ang nakakaraan ay ang tama at maibalik siya sa kanyang katinoan ng mas maaga. Si Athena, sa kabilang banda, ay naniniwala na ipagwawalang bahala ni Justin ang kaligtasan ng buong sangkatauhan dahil mahal niya ang dalawang babae sa kanyang kaluluwa. Kahit alam niyang niloko at ginamit siya nito, hindi niya titiisin na patayin siya. Ito ay isang sugal kung saan ang kinalabasan ay umasa sa desisyon ni Justin. Kung ganoon, lahat ng mga bagay na na-encounter ko simula nang makilala ko si Marian ay mga bagay na sadyang inayos ni Athena at ginamit upang maibalik ang kanyang propesya sa orihinal na trajectory nito. Tanong ni Justin sa malalim na boses. Tumango si Baltimore at sinabing, tulad ng sinabi ko, kailangan niyang bayaran ang kanyang maling kalkulasyon. Sa simula, kung hindi namatay ang 17, baka nagpatuloy ka pa sa pagpatay sa buong mundo. Kung ganoon, sa malaot madali, magiging hamon ka sa buong mundo, na nagdudulot ng gulat sa lahat ng bansa at sa huli ay nagiging isang pampublikong kaaway ng sangkatauhan. Gayunpaman, dahil hindi ako sa kanya, maaari lang akong makakuha ng isang magaspang na ideya. Gayunpaman, ito ay dapat na ang pinakamaagang blueprint sa Athena's Great Prophecy, kung saan tiyak na mabilis mong nadagdagan ang iyong paglilinang dahil sa walang tigil na labanan. Gayunpaman, walang sino man ang umasa na ang 17 ay pipiliin na umalis kasama ang iyong anak dahil sa kanyang tunay na pag-ibig para sa iyo, sa pag-asa na hindi ka magsisi sa pagbabalik ng Zeneca, na umaasang hindi ka magsisisi sa pagbabalik ng Zeneca. Isang mababang profile, na iba sa inaasahan ni Athena, ang taong ikaw sa sandaling iyon ay hindi tatalikuran ang lahat ng hangarin sa pagpatay o maging isang demonyo sa lahat ng pagpatay, sa halip, ikaw ay walang ginagawa sa buong buhay mo. Sa makatuwid, pagkatapos na asikasuhin ang mga bagay ni Leia, hindi nag-abala si Athena na mabawi ang kanyang espiritual na enerhiya at muling nagkatawang tao kay Marian. Pagkatapos makipagkita sa iyo, ginamit niya ang kanyang medyo mahinang espiritual na enerhiya sa isang panandaliang propesya upang ayusin ang isang landas para sa iyo na putalasin. Noong una, ang sangla, si Braden, na, sa pamamagitan ng bato ng Diyos, ay nagdulot ng krisis ng antimatter na Diyos ng mga tao. Problema mo. Pagkatapos ng kanyang kamatayan, oras na ni Wen Tao para harapin ang isang mas mahirap na labanan. Ito ay isang kamangha-manghang diskarte sa kanyang bahagi. Si Athena ay gumawa ng isang matalinong pagpili sa pagpili kay Wen Tao, dahil siya ay isang mas kakilakilabot na kalaban kaysa kay Braden, na nakikipaglaban sa iyo hanggang sa ibaba ng Sky Tower. Sinayang ni Braden ang marami sa mga peking Diyos sa pamamagitan ng paggawa ng mga ito sa iba't ibang mga gawa ng Diyos. Nag-clone dahil nawala ang katumpakan ng Great Prophecy ni Athena sa kalagitnaan, gayunpaman, dahil nakatuklas siya ng isang pamamaraan para makabawi sa paggamit ng mga elemento ng Earth, hindi na niya itinuloy ang pananaliksik na iyon. Bawat pangungusap na sinabi niya ay parang kulog sa mga tainga ni Justin. Bagamat handa siya sa pag-iisip, hindi niya akalain na napakaraming galaw ang ginawa ni Athena. Sa kabila ng lahat ng panganib na kanyang pinagdaanan, nalagpasan niya ang lahat ng ito. May pagkakataon pa nga na iniligtas siya ni Black Robe sa Australia. Marahil iyon din ang bilin ni Athena. May naalala pa si Baltimore, kaya pumalakpak siya at tumawa.
May isa pang kawili-wiling bagay na natuklasan ko mula sa tahimik na pagmamasid sa gilid. Sa mga Diyos, ang tatlong pangunahing mga Diyos, sina Hera, Hephaestus, at Hermes, ay pawang magalit kay Athena. Si Hera ay nag-practice ng isang Zen-Icon divination technique na hindi kasing husay ng Athena's Great Prophecy, ngunit ito ay napakamahiwagang pa rin at maaaring mahulaan ang maraming mga mangyayari sa hinaharap. Dahil ang tatlo sa kanila ay maaaring muling magkatawang tao bilang mga magsasaka o lahi ng dugo na may napakahabang buhay, umaasa silang masira ang pagkana ni Athena at hanapin ang puso ni Gaia habang siya ay dumaan sa reinkarnasyon sa pag-asang muling buhayin ang mga Diyos. Pagkatapos, aalisin nila ang hindi nagising na si Athena at ganap na baguhin ang hierarchy, sa kasamaang palad, na bigo ang kanilang mga pangunahing plano. Sa kaso ng peking magical girdle, una nilang inakala na kapag si Marian ay nasa panganib, si Athena ay walang magagawa kundi ipakita ang kanyang lakas para protektahan ang pisikal na katawan na iyon. Kaya, ang pagkana ni Athena ay malalantad kapag dumating ka sa eksena. Gayunpaman, nagpigil si Athena hanggang sa huli at hindi na iligtas si Marian. Pagkatapos, nagkataon na dumating ka rin sa tamang oras. May isa pang pagkakataon. Naaalala mo pa ba noong pumasok si Hermes para pigilan ka noong papatayin mo na si Lester? Iyon din ay isang pagtatangka na baguhin ang script ni Athena. Noong una, kung pinatay mo si Lester, malamang na hindi ka bumalik sa angkan ng Yang at ganap na nasa kabilang panig ng Zeneca. At saka, sa halip, makikipagdigma ka sa 4 na dimensyon sa mga pamilya sa halip. Hindi pa rin nakialam si Athena, ngunit ginawa niya ang script na sumunod sa ibang landas sa pamamagitan ng serye ng mga paikot-ikot at binigyan si Lester ng isa pang paraan para mamatay. Sa conclusion, maraming problema ang ginawa ni Athena para itama ang hinaharap na hudyat ng dakilang Propacia na siya mismo ang nagwasak. Nako, hindi maiiwasang umiral ang ilang mga pagkukulang. Gayunpaman, kailangan kong humanga sa kanya dahil sa katotohanan na, sa huli, nalampasan niya ang lahat ng uri ng mga problema at nagawa niyang maabot ang antas ng cultivation mo ngayon. Kilalanin ang iyong mga kakayahan at bigyan ka ng kapangyarihang pumili. Humalaklak si Justin ng mapanukso. I'd rather not have such power. You don't dare to make a decision, kaya gusto mong ako ang sisihin. Kay tuso mo. Si Baltimore ay nagsuot ng walang pakialam ng ngiti habang siya ay tumayo at inabot upang tapikin si Justin sa balikat. Anak, nagkakamali ka. Nagdesisyon ako 20,000 taon na ang nakalilipas, na hindi pumanig. Hindi kita pipilitin kung pipiliin mong ipagtanggol si Athena at tatangjing lumaban. Nandito ako ngayon para sabihin sa iyo ang katotohanan na nararapat mong malaman. At ang iba, ito ay sarili mong usapin at ang kapalaran mismo ng sangkatauhan. Pagkatapos sabihin iyon, tumalikod si Baltimore at nawala ng walang bakas na parabang isa siyang multo. Kahit na sa kasalukuyang antas ng cultivation ni Justin, hindi niya moari kung paano siya umalis. Sa bar, na muling bumagsak sa patay na katahimikan, si Justin ay nakahiga sa sofa, nakatitig ng blanko sa pendant light na may nanlilisik na tingin sa kanyang mga mata. 1641. Halos kalahating buwan na ang nakalipas mula noong ang operasyon ng 12 Divine Gods and Demons Array ay nagambala ng reverse Dharma Chakra, at ito ay gumagana sa bilis na 2 beses na mas mabagal kaysa dati. Hindi na kasing liwanag ng dati ang gininto ang kinang nito. Sa simula, magkakaroon ng bahagyang itim na aura na lalabas dito. Simula noon, ang mayaman, itim na yin na enerhiya ay natipon sa kritikal na punto ng array. Sa sandaling iyon, ang 9 na pangunahing mga Diyos ay nakatingin sa kritikal na punto na tila may hinihintay. Medyo kulang ito, ngunit hindi mapanatili ng array ang selyo ng matagal, kumpiyansang deklara ni Hephaestus. Mukhang ipinagmamalaki mo. Hindi mo ba iniisip na ito ay tumatagal ng masyadong maraming oras? Inis na sabi ni Ares. Nakakunot ang noo, sinulyapan ni Hephaestus ang Diyos ng digmaan. Walang kabuluhan na ipaliwanag ang mga bagay-bagay sa iyo dahil ang isang brute na tulad mo na marunong lamang makipaglaban ay hinding-hindi mauunawaan ang kapangyarihan ng 12 Divine Gods and Demons Array. Nanlaki ang mga mata ni Ares, at nagawa niyang habulin ito ng matamlay siyang titigan ni Athena. Pagkatapos, tumingin siya kay Hephaestus, na nagpapahiwatig sa kanila na huwag magdulot ng hindi kinakailangang gulo.
Iniunat niya ang isang braso, may kinuha siya mula sa himpapawid. Isang itim na figure ang kumikislap sa hangin. Nagpumigla si Blackrobe ngunit hinawakan siya ni Athena gamit ang hindi nakikitang kamay. Patawarin mo ako. Please. Hindi ko sinasadyang itago. Ang iba pang mga pangunahing Diyos ay walang pandaman na kasing talas niya, kaya't natarante sila nang makitang may nahuli siyang tao. Ngumuso si Athena. Sa tingin mo ba hindi ko mapapansin kung magtatago ka sa malayo? Pakiusap ni Blackrobe, hindi ko sinasadyang manghimasok. Hindi lang ako naglakas loob na abalahin ka, kaya nanood ako mula sa malayo. Naguguluhan na tanong ni Aphrodite, Athena, ano ito? Parang hindi tao. Ito. Binitawan ni Athena ang Blackrobe at mahinang sinabi, you can show yourself. There's no need to hide anymore. Nang marinig iyon, hindi nang ahas ang Blackrobe na mag-antala. Isang bola ng madilim na apoy ang nagkunwaring parang apoy ng multo, na sinusunog ang kanyang itim na damit at maskara. Hindi nagtagal, isang itim na nakakatakot na aparisyon ang lumitaw sa harap ng mga pangunahing Diyos. Pinalibutan ng itim na ambon ang aparisyon, dahilan upang mahirap makita ang mukha nito. Kahit na nakikita nila ang isang anyo ng tao sa pamamagitan ng balangkas nito, ang lugar kung saan dapat naruroon ang ulo ay isang ilusyonaryong bungo. Ang nakakatakot na hitsura ay bumulaga sa mga Diyos habang ang mga babae ay nakasimangot sa pagkasuklam. Sa nakalipas na mga taon, ito ay nagsilbing isang ugnayan sa pagitan ni Zeus at sa aking sarili. Tinutukoy ng Shadow Demon ang sarili nito bilang isang Great Ancient Demon. Bagamat ito ay may potensyal lamang ng isang raw water stage cultivator, ito ay napakahusay sa pagbabalat kayo at pagtatago, paliwanag ni Athena. Ito ay isang mahusay na sinaunang demonyo. Paano ito posible? Makakaalis ito sa hanay. Hindi makapaniwalang tanong ni Hera. Nagpakawala ng nakakatakot na tawa si Shadow Demon. Hehe, ang totoo ay hindi ako makaalis sa malayo, ngunit medyo espesyal ako kumpara sa ibang mga demonyo. Sa ilalim ng mapagmataas na pagpapakilala nito, nalaman ng ibang mga Diyos na maaaring nasa labas ng hanay ang Shadow Demon dahil mayroon itong dalawang katawan. Kapag ipinanganak ang Shadow Demon, magkakaroon ito ng pangunahing katawan at isang anino. Ang parehong mga form ay nasa ilalim ng kanyang kontrol at magkakaroon ng parehong mga kakayahan. Bukod dito, hanggat ang pangunahing katawan ay nananatiling buhay, ang anino ay magkakaroon ng pagkakataon na dahan-daang ipanganak muli. Noong natrap ng Great Ancient Immortals ang mga demonyo at demonyo sa hanay, alam ni Shadow Demon na hindi ito katapat para sa kanila, kaya pinaghiwalay nito ang anino nito, na mahusay na itago ang sarili, at nagpanggap na mamatay sa labanan. Pagkatapos, naghanap ito ng pagkakataong mabuhay ng dahan-dahan habang ang pangunahing katawan nito ay selyado sa hanay. Ang Great Ancient Immortals ay tiyak na makaligtaan ang ilan sa kanila, at hindi ito tulad ng maaari nilang suklayan ang buong mundo. Kaya naman, hinayaan ng Shadow Demon ang anino nito na manatiling aktibo sa labas pagkatapos ng mahabang panahon ng muling pagbabangon. Sa mga katawan nito sa loob at labas ng array, ang Shadow Demon ay naging link sa pagitan ni Athena at Zeus. Kung minsan, makakatulong ito sa kanya sa pagharap sa mga bagay na hindi niya kailangang asikasuhin sa kanyang sarili. Napakahusay mong itinago, ha? So it turns out you have been in contact with Zeus the whole time. Ngumisi si Hera, halatang bitter. Sinaman siya ng tingin ni Athena. Nagkabalikan lang kami sa nakalipas na 2 taon. Dahil ang anino ay malayo sa pangunahing katawan at nag-aalala na mabangga ang mga magsasaka na maaaring pumatay sa kanya, tumagal ng 10,000 taon bago ito muling nabuhay mula sa isang estado ng maling kamatayan. Bago iyon, hindi ko alam ang kalagayan ni Zeus sa hanay. Sinasabi mo ba na nasakop ni Zeus ang lahat ng dakilang sinaunang demonyo at diablo sa loob ng hanay? Ibig bang sabihin ay mayroon tayong malaking grupo ng mga tagapaglingkod ngayon? Napangisi si Hermes. Sa pagkakaalam ko, ang dakilang sinaunang mga demonyo at diablo ay kadalasang nabuo mula sa mapaghiganti na mga multo. Wala silang pisikal na anyo at dahan-daang umuunlad sa kanilang paglilinang. Kaya, hindi sila makapangyarihan.
Para ang Shadow Demon na ito ay magkaroon ng cultivation base na katumbas ng raw water stage, ito ay dapat na isang napakabihirang piling tao sa mga uri nito. Bukod pa rito, sila ay may hitsura. Gusto mo sila bilang iyong mga lingkod, gamitin mo sila sa iyong sarili, sabi ni Hera na may paghamak. Nakikinig sa kanila si Shadow Demon. Nakalulungkot na hindi ito makapagpakita ng anumang ekspresyon ng tao. Kung hindi, namumula na ito sa kahihiyan. Sa katunayan, ito ay itinuturing na isang piling tao sa mga demonyo at demonyo. Ang ilan sa mga makapangyarihang dakilang sinaunang demonyo at mga demonyo ay pinatay ng mga dakilang sinaunang immortal 10,000 taon na ang nakalilipas. Bagamat maraming uri nito ang selyado sa loob ng array, iilan lang sa kanila ang makapangyarihan. Gayunpaman, kumpara sa pagiging nakulong sa hanay, mas gugustuhin nilang palayain kahit na ipahiya sila ng mga Diyos. Sa mga kakayahan ni Zeus, natural lang na masupol niya ang lahat ng demonyo at demonyo sa hanay at maging hari nila. Gayunpaman, nag-aalala ako sa kanyang pisikal na katawan. Paano niya ito napanatili sa nakalipas na 20,000 taon mula nang hindi siya makalabas sa hanay para sa reincarnation? Mukhang nag-aalala si Apollo. Naningkit ang mga mata ni Athena. May kaya siya. Malalaman ninyong lahat kapag lumabas siya. Kasabay nito, umaalulong ang malamig na uno sa ibabaw ng dagat Mediteraneo. Ang mga kulay abo na ulap ay lumipad sa hangin. Walang hangin ang nagawang tanggayan sila. Si Quentin at ang natitirang 10 o higit pang mga magsasaka ay bumalik sa isla na may balita ng aktwal na pagkakakilanlan ni Marian na si Athena. Naturally, ito ay dumating bilang isang bomba sa lahat. Sa wakas ay naunawaan ng mga babae kung bakit iiwan ni Marian ang Leia sa isla at mawawala. Para naman kay Justin, ang suporta ng kanilang pamilya, siya ay nawala pagkatapos ng labanang iyon at hindi na matagpuan. Ito ay labis na nagpahirap sa kanila. Dahil sa pagkawala ng kanyang mga magulang sa parehong oras, gumawa ng kaguluhan si Leia sa loob ng ilang araw. Sa huli, si Teresa, Roslyn, at ilang iba pang kababaihan ay walang pagpipilian kundi ang magtungo sa Hainan at dalhin ang pamilyang sa isla. Medyo mas maganda ang buhay sa isla, at maaalagaan nila sila kapag wala si Justin sa kasalukuyan. Nagalit si Rebecca nang matuklasan niyang si Marian ay si Athena, sa paniniwalang naloko ang kanyang anak. Bukod sa sarili niyang mga alalahanin, patuloy niyang pinuna si Marian, na tinawag siyang ingrate, vixen, at iba pa. Hindi maganda ang pakiramdam ng mga babae na marinig ang mga panlalait na iyon, ngunit tumahimik sila. Pagkatapos ng lahat, hindi sila sigurado kung ginawa ni Marian ang mga bagay na iyon sa kanyang sariling kagustuhan. Walang nakakaalam ng katotohanan. Kadalasan, nakaramdam sila ng kalungkutan sa ngalan ni Justin at sa gayon ay nagtanim ng sama ng loob kay Marian. Para kay Rebecca, ang manugang ay hindi kasing halaga ng kanyang anak. Hindi lamang ang kanyang nag-iisang anak na lalaki ang nawala, ngunit siya rin ay labis na nasaktan. Gayunpaman, sa kalaunan ay hindi na siya mapakali na pag-alitan si Marian, dahil ang gusto lang niya ay makatanggap ng balita tungkol kay Justin. Araw-araw, hinihimok niya ang mga nasa isla na hanapin si Justin sa buong mundo. Sa kasamaang palad, hindi nila siya mahanap ng balak ni Justin na magtago. Kahit si Sauron, Ron, o ang mga magsasaka ay hindi mahanap siya. Gayunpaman, kinailangan nilang kumagat ng bala at patuloy na tumingin nang dumating ang utos mula sa ina ni Justin. Si Gavin ay hindi nababahala tungkol dito na para bang wala siyang pakialam sa nangyari kay Justin. Araw-araw, nag-iisip siya ng mga paraan para pasayahin si Leia. Habang ang chubby girl ay nakahanap ng init mula sa kanyang lolo sa tuhod, siya ay nalulungkot pa rin at wala man lang mood kumain. Ito ay isang mahirap na oras para sa lahat. Pagkalipas ng 2 araw, isang biglaang, matinding pagbabago ang nakita. May nakitang itim at kulay abong mga anino na umaago sa kalangitan na parang madilim na mga bituin. Naghiwa-hiwalay silang lahat sa iba't ibang direksyon. Nang makita ni na Quentin, Octavius, at ng iba pang mga cultivator ang eksenang iyon, isang malungkot na ekspresyon ang lumitaw sa kanilang mga mukha nang mapagtanto nilang lumala ang sitwasyon. Ang mga demonyo at diablo ay nagngangalit sa makamundong mundo. Nasira ang array. 1642. Pagkalipas ng ilang araw, tinakpan ng makapal na ulap sa kalangitan ng Zenica ang lahat ng liwanag.
Kahit tanghali na, multo pa rin ang paligid. Sa totoo lang, tumagal nang wala pang kalahating araw para sa anumang lugar na may mga tao sa ating mundo na maging isang madilim na imahe sa araw na nasira ang Great Array. Ang mga taong umiiwas sa malamig na buto sa simula ay walang ideya kung ano ang natural na kalamidad o kung bakit ito napakasama. Gayunpaman, unti-unti nilang napagtanto na ang oras na ito ay hindi kasing simple ng pagbaba ng temperatura. Ang ilang multo na hindi maintindihan ng mga regular na tao ay sunod-sunod na lumitaw sa buong planeta. Ang mga multo at kalansay na ito na nakita lang ng mga tao sa mga pelikula ay nasa harapan na nila. Ang ilan sa kanila ay dumaan lamang at dumaan sa bakal na kagubatan ng lungsod, habang ang iba naman ay pumili ng mga biktima upang lumunin, nilalamon ang ilan sa mga taong natarante at nag-iiwan ng lusek ng dugo o isang mummified na bangkay. Kung sinabi na ang mundo ay papasok sa panahon ng yelo at naramdaman na ng mga tao ang nalalapit na kamatayan, kung gayon ang kabuoang imahe ng Diyos ng kamatayan ay nilunod sila sa paghihirap. At sa pagkakataong ito, mahirap man o mayayaman at makapangyarihan, lahat ay hindi maiiwasang nabiktima. Ang tanging magagawa nila sa harap ng mga sinaunang demonyong ito na hindi naiintindihan ng sangkatauhan, maliban sa paghihintay sa kamatayan, ay ang manalangin. Ang biglaang pagbabagong anyo ay naganap ng napakabilis na kahit na ang pinakamatalinong nilalang ay nagkaroon ng kaunting oras upang isaalang-alang ito ano ang nangyayari. Nakilala ng mga magsasaka sa Illusion Realm na masama ang sitwasyon mula nang matuklasan nila ang mga demonyo at demonyo. Ang mga ninuno, lalo na ang mga magsasaka ng Hongmeng, ay nagpapanatili ng napakalaking hanay ng henerasyon pagkatapos ng henerasyon, ngunit hindi nila inaasahan na may mangyayari sa ating panahon. Di nagtagal, humiwalay sina Octavius, Arwin, at ang iba pang mga magsasaka ng Hongmeng sa natitirang daan-daang mga magsasaka sa isla at naglakbay sa buong mundo upang sirain ang mga sinaunang demonyong nakatakas. Dahil ang lakas ng karamihan sa mga demonyo ay nasa paligid din ng soul-forming stage, at mababa ang kanilang katalinuhan, hindi ito mahirap harapin, na maaaring ang tanging bagay na dapat ipagpasalamat. Gayunpaman, napakaraming mga demonyo, at ang mga magsasaka na ito ay nakakalat sa buong mundo, na halos tulad ng isang patak sa balde. Sa huli, ang mga master ng Hidden Clan ay hindi na makaupo, at lahat ay tumakbo sa iba't ibang lugar upang patayin ang mga demonyo at alisin ang mga demonyo. Kahit na alam nila na ito ay para lamang maantala ang paghina ng lupa at mga tao, magagawa lamang nila ang kanilang makakaya. Hinintay ng mga babae si Justin ngunit hindi pa ito bumabalik. Nang makita ang eksenang ito, hindi na sila makapaghintay ng tuyo. Sa makatuwid, si Roslyn, Karen, at iba pang mga kababaihan na nakarating na sa soul-forming stage at pataas ay naglakbay din sa buong mundo upang makipagsanib puwersa sa mga cultivator ng Illusion Realm upang lumaban ng sama-sama. Sa malaking bilang ng magic weapons na ipinadala ni Justin, hindi mahina ang combat power ng kababaihan kaya hindi pa sila nakakaranas ng maraming problema hanggang ngayon. Ngunit sa mga sinaunang demonyo, ang ilan ay medyo nakakalito. Ang ilan sa mga demonyo ay may napakataas na katalinuhan, tulad ng mga anino ng demonyo, mayroon silang kapangyarihan ng soul-forming stage, o ang lakas na maihahambing sa entablado, at magaling sila sa lahat ng uri ng kakaibang pandaraya kaya mahirap bantayan laban sa kanila. Sa loob ng 2 araw, may balita na mahigit 100 magsasaka ang napatay. Ang ilang mga magsasaka ay tumakbo pabalik na nasugatan, ngunit sila ay mabilis na nalusan hanggang sa mamatay ng ilang masamang lason. Sa huli, walang ibang mga alternatibo kaya napag-usapan ni Quentin at ng iba pa na kung makatagpo sila ng isang mahirap na demonyo na harapin, magre-report sila sa isla sa lalong madaling panahon, at ang ilan sa kanilang pinakamalakas na magsasaka ay haharap sa kanila ng espesyal. Bagamat hindi masyadong ligtas, ito marahil ang pinakamahusay na opsyon upang mabawasan ang mga nasawi. Ang buong mundo ay binago mula sa isang kulungan ng yelo at nyebe tungo sa isang impyernong Shirea. Isa ka mang ordinaryong tao, isang urban white-collar worker, isang tindera ng tindahan, isang mayamang babae o ginoo, o isang entertainment celebrity. Ang mga tao sa lahat ng antas ng lipunan ay namatay sa kalunos-lunos na kalunos-lunos sa mga lansangan o sa kanilang sariling mga tahanan.
Ang lahat ng nakasisilaw na titulo ay hindi magagamit bilang mga anting-anting sa tunog ng sungay ng kapahamakan, at ang tanging makapagliligtas sa kanila ay ang pagpapala ng Diyosa ng kapalaran. Sa puntong ito, nahayag ang pinakapangunahing kahinaan ng sangkatauhan. Isang pamayanan sa isang lower tier na lungsod sa Southern Zenica. Ang nakapangangilabot na labas ng lungsod ay napuno ng mga basura at mga inabandonang sasakyan. Nagkalat ang mga bangkay ng tao at hayop kung saan-saan, at tiwangwang ang dating mataong mga tindahan at pamilihan. Sa isang nakamamatay na tahimik na kalye, isang lalaking may hindi maayos na buhok, isang maruming kamiseta, at isang bote ng whiskey ang tumawid sa kalsada. Ang lalaking ito na mukhang lasing na palaboy, ay walang iba kundi si Justin na naglalakad ng walang patutunguhan sa loob ng maraming araw. Dahil umalis si Baltimore, hindi alam ni Justin kung saan pupunta. Pagkatapos magstay sa bar buong gabi, kinaumagahan, lumabas siya ng bar na walang laman ang isip at nagsimulang maglibot-libot. Sa mga lansangan at eskinita ng lungsod, at sa maliliit na bukid sa kanayunan, si Justin ay manhid na nagmamasid habang parami ng parami ang mga demonyong tumatakbong talamak. Gayunpaman, gaano man katay ang mga demonyo ng tao, o sumipsip ng dugo at ninakaw ang kaluluwa, pumikit si Justin. Ang lahat ng ito ay tila walang kinalaman sa kanya. Nararamdaman din ng demonyo ang Kat-Angie tanging tramp na ito, at likas siyang pinalayo at hindi nagalit kay Justin. Hindi ito ang mga unang lungsod na napuntahan niya. Sa daan, halos hindi siya tumigil maliban sa paminsan-minsang naghahanap ng matapang na alak. Natakot siya. Kung huminto siya, magsisimula siyang mag-isip kung saan siya dapat pumunta at kung ano ang dapat niyang gawin. Boom! Gatlang M. Biglang may sumabog mula sa isang residential area sa hindi kalayuan. Isang bugzo ng usok ang umusbong sa hangin, at nakita ko ang isang asul na figure na gumagapang pataas mula sa isang tumpok ng mga sirang konkretong pader. Pagkatapos, dalawang batang magsasaka, isang lalaki, at isang babae, na may hawak na mahabang espada, ay lumipad patungo sa lalaking nakaasul at nag-aalalang nagtanong kung siya ay nasugatan. Madilim at madilim ang mukha ng lalaking nakaasul, at may bakas ng dugo sa gilid ng kanyang bibig, ngunit nagngangalit ang kanyang mga ngipin at umiling, na nagpapahiwatig na walang problema. Gayunpaman, ang kanyang pagpapahayag ng pagtitiis ay malinaw na hindi ang kaso. Si Justin ay nakatayo sa sanggang daan sa sulok ng kalye, nang makita ang eksenang ito, may kakaibang tingin sa kanyang blangkong mga mata, bahagya siyang nag-alinlangan, at hindi niya maiwasang tumayo. Sa oras na ito, napansin ng babaeng cultivator na kulay pink si Justin na nakatayo sa sulok ng kalye na hindi kalayuan sa kanila at bigla niyang sinigawan si Justin ng nagmamadali, "Huwag kang pumunta dito. Delikado dito. Umalis ka dito." Bago pa matapos magsalita ang babae, sumigaw ang lalaki sa tabi niya, "Ate, ingat ka." Mula sa loob ng residential area, isang itim na bola na kasing laki ng hot air balloon ang sumasabog patungo sa tatlong tao. Ang lalaki ay tumayo sa harap ng babae, at ang lumilipad na espada sa kanyang kamay ay gamulong ng malaserpienteng apoy na pumulupot dito at sumalungat sa itim na fog ball. Bagamat patuloy na nilalamon ang itim na fog, sinimulan nitong takpan ang lumilipad na espada ng lalaki ng mas mabilis, at tila malapit na itong lumunin ng lalaki. "Kuya Jao, mag-ingat ka. Nakakalaso ng fog na ito." Sigaw ng lalaking nakaasul na suit, hindi pinansin ang katotohanan na siya ay nasugatan pa rin. Wow! Ito. Pa. Mi. Ham. Isa-isang iniluwa ang Golden Buddhism mantras mula sa bibig ng lalaking nakasuot ng asul na damit, at may mga Buddha songs at mga tunog ng Sanskrit na umaawit ng mahina. Naikuyom ng lalaki ang kanyang mga kamao ng mahigpit, at ang kanyang mga kamao ay biglang naglabas ng kapangyarihan ng Golden Demon Suppression Spell at nabasag ang itim na bola. Bang! Isang muffled na tunog ang nagmula sa itim na fog sphere, at ang itim na globo ay biglang naglabas ng ilang gintong sinag ng liwanag, at mukhang malapit na itong talunin. Ngunit sa sandaling ito, isang halimaw na may katawan na nabuo sa pamamagitan ng itim na ambon ay lumitaw ng direkta sa itaas ng itim na bola.
Ang halimaw na ito ay may dalawang sungay sa kanyang ulo, isang maputik na bibig at mga balbas ng tigre, duguan pulang mga mata, at isang katawan na parang nakaupong leon na hayop, sa ibabaw ng isang itim na buntot na may maikli, nakapalikpik, at ito ay mukhang napakapangit. Ang halimaw ay nagpakawala ng ilang kakaiba at masasamang ngiti at winalis ang maikli at matipuno nitong buntot sa kalangitan, at direktang pinaalis ang tatlong magsasaka. Ang tatlo ay hindi nito kalaban, at ang kanilang mga base ng paglilinang ay ibang-iba. Agad silang nagsuka ng dugo sa lugar. Ang halimaw ay umungal ng may pagmamalaki hanggang sa langit, dumura ng makamandag na ambon, lumipad pababa, iniunat ang matutulis na itim na kuko, at akmang hahawakan ang leeg ng babaeng magsasaka at lalamunan ang kanyang sigla. Nang makita ang itim na ambon na demonyo na papalapit, ang babaeng magsasaka ay labis na natakot na ang kanyang mukha ay namutla, at siya ay nakapikit lamang at naghintay sa kanyang kamatayan. Bago pa lang mangyari ang malupit na eksena, nakarinig sila ng matinis na sigaw ng halimaw na ito bigla. Umuungol. Binalot ng pulang-pulang apoy ang itim na fog na demonyo, at ang demonyo ay patuloy na nagpupumiglas at umuungal, ngunit hindi nito nalabanan ang pagguho ng apoy. Sa isang kisap mata, para itong sumangga, at nawala ang demonyo. Ang mas nakakamangha ay ang pulang-pulang apoy ay sumisingaw pa ng lason sa tatlong tao, na direktang nagpanumbalik ng kanilang kalusugan. Makikita na ang pulang-pulang apoy na ito ay kalaban ng mga demonyo. Panay ang tingin nilang tatlo sa eksenang ito. Sa huli, nang mawala ang apoy, kitang-kita nila na ang hindi pamilyar na lalaking palaboy ay nakatayo sa hindi kalayuan at nakatingin sa kanila. Kayong tatlo na pinagsama ay magkakaroon lamang ng lakas ng koi water stage ngunit sinusubukan mong labanan ang isang ming water stage na halimaw. Kung gusto mong mamatay, bakit mag-abala? Bumantong hininga si Justin at tumalikod para umalis. Ang dalawang lalaki at isang babae ay ang magkapatid na sina Moyang, Trina, at Roldan na dating nasa pamilya Xiao. Kung hindi dahil sa katotohanan na ang pagkakaibigan ay isinasaalang-alang sa simula, maaaring wala talagang pakialam si Justin sa kanilang buhay. Hoy! Mangyaring manatili. Si Moyang, gayunpaman, ay may bakas ng pag-aalinlangan at nag-isip sa pagitan ng kanyang mga kilay, pagkatapos ay mabilis na bumangon at humakbang para tawagan si Justin. Agad ding tumayo sina Trina at Roldan, ang Nagel iligtas buhay na biyaya ay hindi maliit na gawa o maliit na pabor, kaya hindi sila nang ahas na pabayaan ito. 1643. Ang mga tao ay ipinanganak upang maging mabait. Salamat kapatid sa pagliligtas sa aming buhay, maaari ko bang itanong ang iyong pangalan, upang magkaroon ako ng pagkakataong makabawi sa hinaharap? Naglakad-lakad si Moyang Lane sa harap ni Justin, at sinabing, sinadya o hindi sinasadya ang pagpuntirya sa mukha ni Justin. Kinuha ni Justin ang bote at humigop ng matapang na alak, at naiinip na iwinagayway ang kanyang kamay, ayos lang. Umalis ka na. Itinulak niya si Moyang palayo at nagpatuloy sa paglalakad patungo sa malayong bahagi ng kalye. Ngunit pagkatapos lamang ng ilang hakbang, si Moyang sa kanyang likuran ay biglang sumigaw, Kuya Xiao. Natigilan si Justin at tumayo sa kinatatayuan. Si Moyang sa likod ay tuwang-tuwa at pumalakpak, tama. Si Brother Xiao. Sigaw niya, natigilan din sina Trina at Roldan sa gilid at hindi makapaniwalang nagtanong kung ano ang nangyayari. Mabilis na pinalibutan ng tatlo si Justin at tiningnan siya mula sa itaas hanggang sa ibaba. Pinaikit ni Justin ang kanyang mga mata, at sinabi kay Moyang, sino ako sasabi mo? Si Moyang ay puno ng kumpiyansa, at sinabing, huwag mong itago, Kuya Xiao. Naku, dapat kitang tawaging Kuya Gibson, taga-Bigayang. Hehe. Sa pagkakataong ito ay lalong kakaiba ang naramdaman ni Justin, hindi na sana niya ibinunyag ang kanyang pagkakakilanlan, paano nalaman ni Moyang. Huwag kang magtaka Kuya Gibson, hindi nagtagal pagkatapos mong iwan ang pamilya Xiao, nalaman na namin ang tunay mong pagkatao. Sa oras na iyon, gumawa ka ng malaking kaguluhan sa Illusion Realm, pumasok ka sa pamilya Xiao, at gumawa ka ng kaguluhan sa pamilyang Luo, alam ng lahat ng tao sa Illusion Realm ang tungkol dito. Bagamat ang Illusion Realm ay hindi gaanong kalaki para sa iyo, hindi mo rin ito maririnig mula sa Justin.
Wala ka kahit saan, ang Xiao family man iyon o si Hongmeng, na nagpapahiwatig na ito ay isang huwad na pagkakakilanlan may mga Panginoon na maawa sa amin. Hindi namin napansin na ikaw pala ay isang taong may cultivation base ngayon, ito ay ang parehong dahilan na hindi namin malaman ang iyong tunay na lakas sa nakaraan. Walang maraming tao ang maaaring itago ang kanilang paglilinang, at kung may tatago nila ito ng lubusan gaya mo, tiyak na ikaw iyon. Masayang sabi ni Moyang. Kaya ayon. Isang pilit na ngiti ang lumitaw sa gilid ng bibig ni Justin. Matapos pag-isipang mabuti, hindi naman ganoon kahirap hulaan. Siya ba talaga si Xiao? Justin, kuya. Tumingin si Trina sa itaas at sa ibaba na para bang nakatuklas siya ng isang malaking kayamanan. Medyo nasasabik si Roldan na tila ba nabara ang mga salita sa kanyang lalamunan at hindi niya magawang magsalita. Pagkatapos ng lahat, ang pangalang Justin ay ipinasa mula sa isang bibig patungo sa isa pa at ito ay nagpapahiwatig ng hindi mabilang na mga maalamat na kwento. 25 o 6 na taong gulang, ngunit nakatayo na sa tuktok ng mga tao. Kaya lang niyang maglakad sa illusion realm na parang walang tao, at kontrolin ang lahat ng mga Diyos ng mag-isa, gaano kahirap maabot ang kaharian na ito. Alam ni Justin na walang saysay na itago ito, tumawa siya ng mahina, at ngumisi, sa palagay ko pinagtagpo tayo ng tadhana. Gusto kong payuhan ka na huwag ipasok ang iyong sarili sa maruming pond, mahina ka pa rin, kaya mo pa ring harapin ang mga ordinaryong halimaw ngunit ang ilan na may mas mataas na katalinuhan ay hindi para sa iyo. Kahit hindi natin sila matalo, kailangan nating lumaban. Kung hindi tayo magpapakita, hindi ba papatayin ng mga demonyo ang mga ordinaryong tao na naiwan dito? Galit na sabi ni Trina. Oo, kaming tatlo ay nagsama-sama upang patayin ang mga demonyo kahit saan. Bagamat ang aming lakas ay hindi kasing husay ng maraming mga nakatatanda, magagawa pa rin namin ang aming makakaya, sabi ni Roldan. Yang. Kapatid na Gibson, sana hindi mo ako pansinin na tawagin kita sa ganitong paraan, nang makita ni Justin na inamin ang kanyang pagkakakilanlan, si Moyang ay medyo nag-iingat, at sinabing, saan ka nagpunta nitong mga araw na ito? Ang iyong pamilya sa isla ay sabik na sa kamatayan. Ngayon, lahat ng tao ay lubhang nangangailangan sa iyo. Alam ng lahat ang tungkol sa iyong asawa at Athena, ngunit ang pagtakas ay hindi isang mabilis na solusyon, tama ba? Oo nga. Okay lang kung magsinungaling ka sa amin, pero dahil may iligtas mo kami, may iligtas mo rin ang lahat, huwag mong sayangin ang oras mo rito. Nag-aalala ring sabi ni Trina. Natawa si Justin sa kanyang sarili, mas alam ko ang sarili kong negosyo. Kung ganoon lang kadali, matagal ko na itong nalutas. Hindi mo maiintindihan, may mga bagay na hindi magagawa kahit na gusto mong gawin ito. Pagkasabi noon, inabot niya at tinapik ang balikat ni Moyang, at humakbang para umalis. Sa pagkakataong ito, nairita si Trina, at bigla niyang hinawakan ang braso ni Justin at hinayla ng malakas. Bawal kang tumakbo. Hoy! Si Justin ka pa rin ba? Hindi ba si Justin ay nababalitang hindi takot sa langit at lupa? Natatakot ka ba sa sarili mong asawa sa kritikal na sandali ng buhay at kamatayan? Lalaki ka pa ba? Ate. Natakot si Moyang nagalitin si Justin, kaya mabilis niyang hinikayat si Trina na huwag magsalita ng walang kaparirikon. Lalong nagalit si Trina, kuya, huwag kang magsalita ng walang kaparirikon. Mali ba ako? Ang mga tao sa buong mundo ay naghihirap ngayon. Ang masamang tao na ito ay malinaw na may kapangyarihang baguhin ang lahat, ngunit pinili niyang tumakas, lumiit, at kahit na iwasang makipagkita sa kanyang pamilya. Ano ang kanyang inosente? Alam niyang mali ang magtago sa ganitong paraan. Ngunit hindi pa rin niya ito ginawang duwag. Ang mukha ni Justin ay nakakatakot na malungkot, ang mga salita ni Trina ay tila kumikilos bilang isang kutsilyo, na hinihiwa ang mga sugat sa kanyang puso, at ang asin ay dinidilig dito ng patong-patong. Sina Moyang at Roldan ay hindi nakaimik. Malinaw, medyo nahihiya sila sa mga aksyon ni Justin sa kanilang mga puso sa kabila ng pananatiling tahimik sa lahat ng ito.
Binitiwan ni Trina ang kamay ni Justin, pinunasan ang kanyang mga luha, at biglang lumipad papunta sa residential area, at mabilis na lumabas. Nang muli siyang lumabas, nakayakap na siya sa isang batang babae na mga 5 o 6 na taong gulang, nakabalot ng malaking jacket, na namamaga ang mga mata dahil sa pag-iyak. Ang batang babae ay tila labis na natakot, ang kanyang ekspresyon ay medyo mapurol, at siya ay tila natulala kapag siya ay nakakita ng mga tao. Binuhat ni Trina ang bata sa harap ni Justin, ang kanyang mga mata ay namumula, at siya ay nabulunan. Alam mo ba kung ano ang naranasan ng batang ito noong kami ay unang dumating dito? Ang kanyang lola lang ang sumama sa kanya sa bahay, at ang kanyang mga magulang ay iniwan na ang matanda at bata at tumakas sa ibang lugar. Sinipsip ng demonyo ang kalahati ng katawan ng kanyang lola na tuyo sa harap ng bata. Kung kami ang anak na iyon. Huwag kang magpakita, alam ng Diyos kung ano ang mangyayari sa batang ito. Ngunit iilan lang ang pinagsama-samang mga magsasaka natin, at libo-libo ang mga demonyo sa buong mundo. Hindi ba't ikaw ay may anak na babae rin? Ikaw ay makasarili, at nakakadiri na duwag. Tinitigan ni Justin ang blanko ang maliit na batang babae, ang mga salita ni Trina ay patuloy na umaalingaw-ngaw sa kanyang mga tainga, tulad ng alingaw-ngaw ng isang lambak. Hindi malinaw, na parang naging Leia ang maliit na babae, at umiiyak si Leia na may pulang mata, tinitingnan ang kanyang sarili. Namula ang mga mata ni Justin sa kahihiyan. Mariin niyang ikinuyom ang kanyang kamao at malapit na siyang mawala ng kontrol sa kanyang emosyon kasabay ng mabibigat na paghinga na sumunod. Niyakap ni Trina ang maliit na babae sa kanyang mga bisig, malamig na tumingin kay Justin, at sinabing, akala ko nahihirapan ka at hindi na maibabalik ang nakaraan, ngunit ngayon ay tila naiisip ka namin ng mabuti. Kahit na iniisip mong ako ay makasarili, baliw, tanga, wala akong pakialam, ako, si Trina, ay magsasabi sa iyo ngayon bilang isang asawa, sa ngayon ay hindi ako magiging asawa mo. Dahil natatakot kang masaktan ako. Iniisip ko lang na isang insulto ang magpakasal sa isang duwag na tulad mo na hindi naglakas loob na harapin ang katotohanan at pagtakpan ang kanyang mahinang pagpapahalaga sa sarili ng kawalan ng pakiramdam. Sabi nga, niyakap ni Trina ang batang babae, habang hinahaplos ang kanyang buhok, naglakad siya pabalik sa residential area. Nagkatinginan sina Moy ang at Roldan na may komplikadong mga ekspresyon, at kapwa ngumiti ng walang magawa at bumaantong hininga. Kahit na ang mga salita ni Trina ay hindi nararapat at mayabang, sa pangkalahatan, naiintindihan pa rin nila kung bakit galit na galit ang dalaga. Para sa maraming babaeng magsasaka, si Justin, na matigas ang ulo at hindi magagapi, ang paksang minsan nilang hinangaan ng lihim. Ngunit ngayon nalaman niya na ang orihinal na bayani, ay isang hindi mabata na tao, at hindi maiiwasan na siya ay labis na mabaigo at magalit. Lumakad si Moy ang sa gilid ni Justin, tinapik ang balikat ni Justin, at sinabing, Brother Gibson, ang kapatid ko ay pagsasalita ngunit wala siyang anumang malisyosong intensyon. Maiintindihan namin, para sa iyo, hindi ito madaling desisyon. Dapat maraming mga insight na hindi namin alam at ikaw lang ang makakaintindi sa kanila. Pagkatapos ng lahat, kahit na ano paman, magagawa lang namin yun. Sa kasamaang palad isang araw, ito rin ang ating kapalaran. Nakatayo doon si Justin na parang walang narinig. Ngunit halatang walang pakialam si Moy ang tungkol dito, na para bang nahulog siya sa sarili niyang kalungkutan, at sinabing may mapait na ngiti, alam mo. Madalas kaming mag-usap ni Kuya Lan tungkol sa iyo, lahat kami ay naiinggit, bata ka pa at may ganoong mga kasanayan. Nagpapantasyahan pa nga kami na kung ang mapagpasyang kapangyarihang ito ay nasa kamay kumanon niya, gaano kalakas ito. Pero tanga lang ang magagawa namin. Grabe, inggit na inggit kami sa'yo, kahit na inggit sa'yo, na may ganyan kang talento, ganyan ka swerte, bagay na hinding-hindi natin makukuha. Kahit anong piliin mo, sana maniwala ka na at least hindi kami kamumuhian nilan gaya ng iba. Maaaring wala lang kami sa iyo, pero para sa amin, karangalan namin na magkaroon ng koneksyon sa iyo. Magiliw na ngumiti sina Moy ang at Roldan, tumigil sa pag-uusap, at tahimik na naglakad patungo sa residential area upang hanapin si Trina.
Tahimik na nakatayo si Justin sa parehong lugar sa loob ng mahabang panahon, hindi mabilang na mga pag-iisip ang mabilis na dumaan sa kanyang mga mata. Pagkaraan ng mahabang panahon, ilang beses na tumawa si Justin, tumangala sa kulay abong kalangitan, at bumaantong hininga. Inihagis niya ang bote ng alak sa kanyang kamay, at sa sumunod na segundo, nawala si Justin sa kalye. Di nagtagal, sa The Forgotten Realms 108,000 milya ang layo, nagpalit na si Justin ng malinis na damit, inayos ang kanyang hitsura, at nagpakita sa kastilyo. Sa lobby sa unang palapag ng kastilyo, nag-uusap sina Melinda, Sheila, Jinky, Talia, at iba pang kababaihan sa mesa. Umupo ang mabilog na batang babae sa kondongan ni Gavin at nakinig sa kanya na nagkukwento sa kanya ng ilang mga lumang kwento. Ang biglaang pagsulpot ni Justin ay nagulat sa grupo ng mga babae saglit, ngunit si Leia ang unang nag-react at sumigaw ng daddy, sa tuwa. Kumurap-kurap si Justin sa ilang mga konfidante na natigilan at malapit ng lumuha, pagkatapos ay niyakap ang kanyang anak na babae, na nagmamadaling umakyat ng may maliwanag na ngiti. 1644. Nang marinig ang balita ng pagbabalik ni Justin, ang mga kababaihan sa buong mundo na abala sa pagpugot ng ulo ng mga demonyo ay nagmamadali ring bumalik. Si Rebecca ay umiyak sa tuwa, hinawakan ang kamay ng kanyang anak, at patuloy na hinikayat si Justin na huwag gumawa ng anumang katangahan, upang makita ng malinaw ang mga katotohanan, at ihinto ang pagkabulag ni Athena. Patuloy na tumango si Justin bilang pagsang-ayon, at sa wakas ay hinayaan si Rebecca, na ilang araw nang hindi nagpapahinga, para buuin ang kanyang pagtulog. Ang init ng mga miyembro ng pamilya at magkasintahan ay nagparamdam kay Justin na medyo hindi maipaliwanag. Kung ikukumpara sa nakaraan, sa sitwasyong ito, ang init ay lubhang mahalaga. Walang nagtanong kung saan pumunta si Justin, o kung ano ang planong gawin ni Justin, at kahit na hindi nagkusa si Justin na banggitin ang usapin ni Marian, walang maglalakas loob na banggitin ito. Inaliw din ni Justin si Yuna at sinabi sa kanya na si Marian ay hindi patay, hindi lang siya magising pansamantala. Medyo gaman ang pakiramdam ni Yuna pagkatapos nito. Pagkatapos ng lahat, sa takot na ang kanyang binibini ay pinatay ni Athena ng masyadong maaga, nakaramdam siya ng matinding sakit sa pag-asang paalisan ang dalaga ng tuluyan. Si Ron, Sauron, Macedon, at lahat ng mga nasasakupan ni Justin ay nag-aalala rin at nagmadaling pumunta upang mag-imbestiga. Nakipagkita si Justin sa kanila at nagsabi ng isang bagay na confidential na hindi naririnig ng iba. Gayunpaman, kung isa sa alang-alang ang marangal na mga ekspresyon sa mga mukha ng mga taong ito nang lumabas sila, hindi mahirap hulaan na si Justin ay nagsasalita tungkol sa ilang napakaseryosong paksa. Sa gabi, kumalma si Justin, umupo sa dining hall kasama ang kanyang buong malaking pamilya, at kumain ng masarap na hapunan. Umupo si Leia sa tabi ni Justin at nagtanong kung saan nagpunta ang kanyang ina ng ilang beses. Sinabi lang ni Justin na babalik siya sa lalong madaling panahon. Ang mabilog na batang babae ay may pag-aalinlangan, ngunit hindi bababa sa siya ay may gana. Nasa kalagitnaan na ng pagkain si Justin nang bigla siyang may naalala. Kumuha siya ng maraming mahiwagang armas mula sa singsing sa kalawakan ng The Eye of the Sky Demon. Kasama ang mahigit 100 artifact ng engkanto, lahat ng babaeng naroroon ay natulala. Nakangiting sinabi ni Justin na ikinalulungkot niya sa ginawa niyang pag-aalala sa lahat noong mga nakaraang araw na hindi siya nakauwi at espesyal siyang nagbalik ng ilang kayamanan para makabawi dito. Nang makitang ibinibigay ni Justin ang walang kamatayang artifact sa mga batang babae tulad ng pamimigay ng labanos at repolyo, si Lucy at ang iba pa, na nakauunawa sa bigat nito, ay halos mabulunan. Alam nila na si Justin ay pupunta sa iba't ibang lugar upang maghanap ng lahat ng uri ng kayamanan, ngunit hindi nila inaasahan na siya ay napakayaman at maparaan. Ipinapalagay na ang mga fairy level na magic weapon na pag-aari niya ay maaaring katumbas ng kabuuan ng 3 nakatagong angkan sa simula. Ngunit bagamat mahalaga ang kayamanang ito, nakaramdam ito ng kaunting pag-aalala sa mga babae, at mayroon silang kutob, ngunit hindi nila ito maipahayag, kaya't natatanggap na lamang nila ito ng isang ngiti.
Pagkatapos ng hapunan, pumunta si Justin sa basement, ipinatawag ang Chaos Cauldron, pinino ang lahat ng natitirang spirit material sa pinakamataas na grade elixir, at hinati ang mga ito sa ilang bahagi ayon sa pangangailangan ng bawat babae. Matapos harapin ang mga bagay na ito, bumalik si Justin sa itaas, pumasok sa silid ni Leia, tiningnan ang kanyang anak na babae na natutulog pagkatapos ng masarap na pagkain, tinitigan siya ng mainit, at nanatili saglit. Sa wakas, marahan niyang hinaplos ang mukha ng anak at hinalikan ito sa labi. Pagkatapos ay tumayo siya at lumabas ng kwarto. Huminga siya ng malalim at hinayaang mawala ang halumigmig sa kanyang mga mata. Kaagad, nagpakita ng masamang ngiti si Justin. Tila may naisip siyang interesante at naglakad papunta sa pinto ng kwarto ni Roslyn at itinulak ito papasok. Maaaring ito na ang pinaka-nakakatawa na gabi sa buong buhay ni Justin. Ang lahat ng kababaihan sa kastilyo, nang walang pagbubukod, ay natakot sa kamatayan ng nakakabaliw na lalaking ito. Sina Roslyn, Talia, Joyce, Teresa, Melinda, Karen, Karina, Jinky, at Jincel, lahat ng babaeng matagal nang nakasama ni Justin ay inilabas sa kanilang mga silid. Pagkatapos ay inihagis niya ang mga ito sa malaking kama sa master bedroom. Sa huli, maging sina Xu Shila at Lin Hui, na hindi pa nakatikim ng ipinagbabawal na prutas sa unang pagkakataon, ay nahuli ni Justin, at walang kahihiyan silang itinapon sa tumpok ng mga babae. Malinaw na alam ng mga babae kung ano ang gustong gawin ni Justin, ngunit mahirap pa rin para sa kanila na harapin ito ng mahinahon. Ang ilan sa mga babaeng ito ay nakapag-party ng 2 o 3 ng sabay-sabay, ngunit sa pagkakataong ito, 11 babae ang magkasama, at malapit na silang mabaliw. Lahat sila ay nakasuot ng makulay at sexing lace underwear o magagandang pijama. Sila ay naglilinang o natutulog sa silid, ngunit ngayon ang lahat ay nagkamali. Sa pagtingin sa mga embarrassed expression ng isa't isa, ang mga babae ay hindi makapagpasya kung ngumiti ng mapait o magagalit. Ito ay napakarami. Si Justin, sa kabilang banda, ay direktang lumikha ng isang hadlang sa silid upang maiwasan ang mga ito sa pagtakas. Hindi sila nakatakas sa kabila ng lakas ng mga babae. Nang magtipon ang lahat, ang malaking kama sa master bedroom ay nauubusan na ng espasyo. Ang mukha ni Justin ay puno ng mapang-asar ng ngiti, at tumalon siya ng mataas at direktang ibinagsak ang sarili sa tumpok ng mga babae, na nagdulot ng napakalaking ikot ng mapanuksong sigaw. Hinihimas ni Justin ang maselang balat ng mga babae sa napakaraming babae. Hindi na niya kailangang tumingin dahil lahat sila ay babae niya. Pasimpleng hahalikan o hahawakan niya ang sinumang madimpat niya, kahit sino pa iyon. Ang ganitong uri ng indulhensya sa walang katotohanan at nakakatawa, ang pinaka-primitive na pakikipag-ugnayan ng walang pagpipigil ay nagbigay daan kay Justin na ipahinga ang buong katawan, at lubusang isinubsob ang sarili sa mundo ng pagnanasa. Ang mga babae ay medyo natakot noong una, lalo na sina Sheila at Lucille, na walang karanasan. Ngunit unti-unti, matapos makita si Justin kasama sina Joyce, Roslyn, Teresa, at ilang iba pang mga kababaihan na mas bukas ang isipan, pinag-uugnay ang kanilang mga labi at dila habang nagbubulungan ng mapang-akit. Nagkusa pa ang mga babae na abutin ang maselang bahagi ng lalaki, at bumibigat ang paghinga nila, bumibilis ang tibok ng puso at namumula ang pisngi. Walang kamalay-malay, ang lahat ng damit ng mga babae ay napunit, ang ilan ay nag-iisa, ang ilan ay ni Justin nang hindi nalalaman, at ang ilan ay ng mga babaeng naglalaro sa isa't isa. Walang sino man ang nagkaroon ng anumang karagdagang pag-iisip. Sa sandaling ito, anuman ang gustong gawin ni Justin, hindi nila ito gustong palampasin. May biglang sumigaw ng malakas, na nagpapahiwatig ng opisyal na pagsisimula ng labanan ngayong gabi. Si Justin ay kumikilos tulad ng isang mabangis na kabayo, ang kanyang pisikal na lakas ay walang katapusan, at halos lahat ng epekto ay puno ng marahas na kapangyarihan, pinapatay ang mga dilag sa ilalim niya ng mahina. At tila sinadya ito ni Justin sa pagkakataong ito.
Hindi tulad ng dati, nagagawa niyang ipagpatuloy ang pagbuga sa isang babae sa loob ng 1 o 2 oras, ngunit pagkaraan ng mga 20 minuto, ng 2 o 3 beses na umakyat ang babae sa tuktok, sapat na ang kanyang pagbuga. Gayunpaman, malapit nang matapos ni Justin ang muling pagpuno ng kanyang mga bala, patuloy na sumunggab sa isa pang babae, at mabilis na tumakbo. Habang nakikisaya sa mga babaeng nasa ilalim ng katawan niya ay niyakap niya rin ang iba pang babae sa magkabilaan, para hindi masyadong malungkot ang iba. Pero kahit anong mangyari, marami pa ring babae, at hindi niya kayang i-accommodate silang lahat. Sa kabutihang palad, ang mga babaeng tuluyan ng bumitaw sa kanila ay makakahanap ng kanilang gagawin, at sila ay magsisimulang aliwin ang isa't isa ng walang kahihiyan. Sa huli, hindi man lang sila nag-abala tungkol kay Justin, magsasama-sama lang ang 2 o 3 babae at i-enjoy ang espesyal na kilig sa pagitan ng parehong kasarian. Sa ikalawang kalahati ng gabi, ang buong kama ay puno ng hindi maliwanag na kahalumigmigan mula sa lalaki at babae, at ang lahat ay hindi alam ito, at ang alam lamang na sila ay patuloy na humihingi at nagbibigay. Ang bawat isa ay nahuli sa pinaka-primitive na pagnanais at hindi nagawang palayain ang kanilang mga sarili. Hindi alam ni Justin kung ilang beses siyang nagtanim ng mga buto sa katawan ng parehong babae, ngunit maliban na lang kung pagod na pagod ang babae kaya nakatulog siya, o kung hindi ay hindi niya ito pakakawalan. At ang mga babae ay napakalakas sa pakikipaglaban, pati na rin ang pakikipag-ugnayan kay Justin, at walang gustong matalo. Maging sina Sheila at Waylin, na mga bagong asawa, ay mabilis na nakabawi sa kanilang mga katawan at nagtagal kay Justin. Waylin or Lucille. Buong gabi, sa itaas at sa ilalim ng kama, ang kanilang mga katawan ay nanginginig, at ang kapaligiran ay napuno ng pagsinta at pagmamahal. Sa wakas natapos din ang bagyo. Ang manipis na sikat ng araw ay tumago sa kwarto kinabukasan. Dahan daw ang umupo si Justin mula sa gitna ng malaking kama, ang kanyang mukha ay hindi inaantok dahil hindi siya nakatulog. Sinulyapan ng tumpok ng mga dilag na kulay rosas, natawa si Justin sa kanyang sarili at umiling. Tila ang paglalaro ng higit sa 10 oras ay talagang labis para sa mga babaeng ito. Magulo ang buhok ng mga babae, at may bakas pa rin ng essence sa kanilang katawan, maging ang ilang mga kagat ng ngipin. Niyakap ni na Roslyn at Talia ang isa't isa at pinagdikit ang kanilang matambok na dibdib. Niyakap ni Joyce si Sheila, na nakahawak sa dibdib ni Joyce na parang isang nursing baby. Ibinaw ni Jincel ang kanyang ulo ng direkta sa pagitan ng mga hita ni Teresa, ang kanyang ulo ay nasa pagitan ng mga hita ni Teresa, at hindi niya ito alam. Nasa hita pa rin sina Jinky at Melinda, at may makapal na likido pa rin sa sulok ng bibig ni Melinda. Napuno ng bulok na amoy ang buong kwarto na nagpakalasing sa mga tao. Magiliw na hinaplos ni Justin ang mga mukha ng bawat babae, at sa huli, sa wakas ay nagpakita siya ng determinasyon. Gumalaw ng kaunti si Justin at isang maliit na bote ng gamot ang lumipad palabas mula sa space ring. Pagkabukas ng bote, isang piraso ng invisible at walang kulay na pulbos ang nagwisik sa katawan ng mga babae. Di nagtagal, malinaw na ginalaw ni Roslyn, Karen, Joyce, at iba pang kababaihan ang kanilang mga ulo at nakatulog. Ang mga babae ay halatang nagpapanggap na sinasadyang tulog ngayon, gustong malaman kung ano ang gustong gawin ni Justin, ngunit hindi nila inaasahan na inaasahan ito ni Justin, at kagabi ay nakapaglinis na siya ng isang hindi nakakapinsalang gamot para patulugin silang lahat. Hey! Inabot ni Justin at tinapik ang puwita ni Roslyn, at humihingi ng tawad, pasensya na, baby, mabuhay man ako o mamatay, hindi ako makakatakas, ito ang aking tadhana. Bumangon siya, naglinis sandali, at nagpalit ng damit. Pumunta siya sa bintana at diretsyong nawala sa kwarto nang hindi lumilingon. 1645. Ang North Pole, ang Mother Tree. Sa abot ng mata, ang canopy ng gintong puno ay parang isang gintong karagatan, na nakasabit sa puting takip ng yelo, napakaganda at walang hangganan. Sa kalangitan sa itaas ng Golden Tree Canopy, ang figure ni Justin ay kumikislap ng mali-mali. Kasabay nito, na parang onkyo, si Athena at ang iba pang mga Diyos ay lumabas mula sa kawalan at hinarap si Justin mula sa malayo.
Maliwanag, ang mahusay na spell ng prophecia ni Athena ay hinulaang babalik si Justin, at walang mga sorpresa sa mga mukha ng mga Diyos. Ang mga mukha ng mga Diyos ay may mga masalimuot na ekspresyon, maging ito ay hindi matiis na pag-uugali nina Venus at Artemis, o ang mga damdamin ng mga Diyos tulad nina Poseidon, Apollo, Ares, o Hera, pati na rin ang pangungutya kay Hermes at iba pa. Ang mundo ay patuloy na nagbabago, ngunit ito ay hindi maiiwasan. Ang mukha ni Athena ay mukhang pinakakalma, maging si Marian o 17, kahit na lahat sila ay pinagsama sa kaluluwang ito, nakatago sa katawan na ito, sa sandaling ito, ang lahat ay pinangungunahan ni Athena. Ang kanyang pagmamataas ay hindi nagpapahintulot sa kanya na matitinag sa paparating na nakamamatay na labanan. Mukhang medyo relaxed din si Justin. Simula nang dumating siya dito, nakagana siya. May malabong ngiti sa labi, tumingin siya sa mga dati niyang kaibigan ng mga Diyos na estranghero sa kanya ngayon. Sa huli, nakatuon ang kanyang mga mata sa nagbigay sa kanya ng mga paro-paro sa kanyang tiyan noon, ang hindi malilimutan at magandang mukha. Dumating ka pa. Malumanay na pumirma si Athena, halos hindi marinig. Casual na ngumiti si Justin, mukhang hinuhulaan ng iyong malaking prophecia na pupunta ako rito, nagawa mo bang hulaan ang kahihinatnan ko ngayon? Umiling si Athena, kung kaya ko. Hindi ko na kailangang magsobrang effort sa lahat, binigay ko na ang lahat ng makakaya ko. Lumingga-lingga si Justin sa paligid at nagtanong, mukhang nawawala ang isang mahalagang tao, dapat nasa labas na si Zeus, hindi ba? Sa lakas natin ngayon, wala kang tsansa na manalo, at hindi na kailangang kumilos si Zeus, ngini siya ni Hera. Ipinikit ni Justin ang kanyang mga mata, maingat na tiningnan ang lugar gamit ang kanyang banal na sentido, pagkatapos ay natigilan sandali, at sumimangot, si Zeus ay nasa loob ng The Mother Tree. Nagulat si Justin nang makitang isang napakalakas at hindi pamilyar na tao, ngunit sa anumang paraan ay hindi mababa sa pagka-Diyos ni Athena, ay talagang nakabaon sa puno ng The Mother Tree. Ang pagka-Diyos na iyon ay lumilitaw na kumikilos bilang isang transit device, na binabago ang enerhiya ng iba't ibang elemento ng lupa na hinihigop ng The Mother Tree sa enerhiya ng puno sa bilis na ilang beses na mas mabilis kaysa karaniwan. Katumbas ito ng pagsasabi na ang kabanalan ay nagpapabilis sa pagbawi ng The Mother Tree sa rurok nito. Nahanap na. Buong pagmamalaking ngumiti si Hera, si Zeus ang unang kabanalan na ipinanganak mula sa The Mother Tree. Siya ay may espesyal na inaanak na koneksyon sa puno. Matutulungan ni Zeus ang puno na mabilis na mabawi. Sa loob ng ilang araw, ang lahat ng umiiral na kabanalan sa puno ay lalago at magiging mga Diyos ilang buwan na ang nakalipas. Hinawakan ni Justin ang kanyang noo sa pagkabalisa, at ngumiti ng mapait, kaya, kailangan nating lumaban ng mabilis, ang punong ito ay hindi maaaring iwanan ng masyadong matagal. Hades. Si Venus ay humakbang pasulong, namumula ang kanyang mga mata, umiling-iling, pinigilan ang kanyang pagkabalisa, at nagtanong, gusto mo ba talagang magpatuloy? Hindi na tayo iisang pamilya kapag lumipat ka. Casual na ngumiti si Justin, sinubukan kong iwasang gumawa ng mga pagpipilian, ngunit napagtanto ko na hindi ko ito maiiwasan. Paumanhin, Kristen, ang saya maging kaibigan. Ngunit, ngayon, ako si Justin, isang tao na lumaki sa lupa. Ikaw ay Aphrodite, isang Diyos mula sa Mars, kaya huwag kang maawa. Magaling sinabi. Bulalas ni Ares. Nakangiti niyang sabi, I like your style. Kung gusto mong lumaban, then fight. Cut the crap. Come on. Sa mabangis na pagtawa ni Ares, ang kanyang pagka-Diyos ay nag-condense ng lumalakas na espiritual na kapangyarihan, at ang pamimilit sa kalawakan ay biglang pinakawalan, ang sibat ng Diyos ng digmaan ay ipinatawag din. Kahit na si Ares, na pinakahuling ranggo sa lakas, ay nagkaroon din ng lakas ng maagang yugto ng Shang-Chi sa pagbawi ng The Mother Tree. Dahil iyon ang kaso, hindi kami magpipigil. Bumantong hininga din si Apollo, naghahanda na ilunsad ang kanyang mga pag-atake kasama ang ibang mga Diyos. Ang Diyos ng araw, buwan, at apoy, na isang antas na mas malakas kaysa kay Ares, ay agad na nagpakita ng pamimilit sa huling yugto ni Shang-Chi.
Hindi pa banggitin, sina Hera at Poseidon, ang dalawang Diyos na pangalawa lamang kina Zeus at Athena, ay agad na nagpakita ng nakakatakot na pamimilit sa unang bahagi ng Yuching. Ang walang katulad na makapangyarihang bata sa kalawakan, sa ningning ng The Mother Tree, ay pumaligid kay Justin na parang mga alon. Mga piraso ng walang kamatayang sandata, ipinatawag ng mga Diyos, Helios, Selene, Vulcan Hammer, Charm Belt, Double Serpent Staff. Nang i-activate din ni Athena ang mga batas ng kalawakan at ipinatawag ang Aegis Shield at ang Palace Spear, nagsimulang manginig ang buong kalangitan sa itaas ng North Pole. Kung ikukumpara kina Hera at Poseidon, isa itong antas ng pamimilit sa kalawakan. Sa pananaw ni Justin, hindi bababa sa isang cultivator na nakarating sa gitnang yugto ng Yuching ay kayang gawin ito. Ang cultivation base ni Justin ay aktwal na lumalaki ng napakabilis, ngunit siya ay nasa kalagitnaan pa rin ng pagtatapos ng yugto ng Shangqing. Sa oras na ito, ang mga Diyos na may pinakamababang antas ng lakas ay hindi gaanong naiiba sa kanya, ayon sa teorya. Gayunpaman, ang mukha ni Justin ay hindi nagpakita ng mga palatandaan ng takot, bukod sa pagiging kalmado at kalmado, hindi siya kumikibo. Magsama ka, hindi mo ako mapipigilan mag-isa. Habang nagsasalita si Justin, ang mga patong-patong ng kumukulog na ulap ay nagtipon sa lahat ng direksyon, at ang pilak asul na Shangqing Heavenly Lightning ay nagsimulang tumalon ng hindi mapakali sa kanyang katawan. Ang mga salitang ito ay malinaw na nagparamdam sa mga Diyos na katawa-tawa. Bagamat hindi sila naniniwalang mahina si Justin, hindi nila inaasahan na matatalo niya sila gamit ang makalangit na kidlat. Dapat mong malaman na kahit na si Athena lang ang makakalaban sa makalangit na kidlat, hindi ito nangangahulugan na ang ibang mga Diyos ay madaling matamba, hindi banggitin, maaaring hindi sila matamaan ni Justin. Ha. Ang yabang mo pa rin. Parang kung hindi ka napasok sa loob mo, hindi mo matatanggap ang naunang conclusion na nabigo ang tao. Nanguna si Ares, at ang sibat ng God of War ay biglang naitapon at nagyelo sa paligid ni Justin, sa lakas ng nakakabasag na espasyo, tumusok ito sa dibdib ni Justin. Sa isang labanan sa antas na ito, ang mga magarbong trick ay walang silbi. Purong kapangyarihan ang susi. Mas simple, mas epektibo. Hindi umiwas si Justin, ibinuka niya ang kanyang palad at pinalapot ang isang kidlat na palad sa kalangitan ng Shangqing Heavenly Lightning. Pagkatapos ay direktang hinawakan niya ang sibat, at binasag ang puwang na nakakulong sa kanya. Sumimangot ang lahat ng Diyos, kahit na ang cultivation base ni Ares ay hindi gaanong naiiba sa cultivation level ni Justin, talagang mahirap maunawaan ang makalangit na kidlat na Sumire sa space freeze ng God of War ng spear ng napakadali. Ang sibat ng Diyos ng digmaan ay direktang ibinato kay Ares ni Justin, kasama ang makalangit na kidlat dito. Hindi nangahas si Ares na hawakan ito, at diretso itong lumipad palabas ng langit. Sa susunod na sandali, ang mga Diyos ay tumigil sa panunood ng palabas. Alam nila na si Justin ay hindi lamang nagsasalita ng wala. Ipinapalagay na kung hindi sila lalaban ng magkasama bilang isang grupo, talagang hindi nila mapipigilan si Justin na sirain ang The Mother Tree. Ang Mother Tree ay hindi maaaring sirain ni Justin sa pinakakritikal na panahon. Kaagad, ang araw ng araw, ang lunar eclipse, ang ilusyon, at ang apoy ay bumagsak, lahat ng mga ito ay direktang dumurog kay Justin. Ang instinct ng pakikipaglaban ni Justin ay nalinang sa pamamagitan ng hindi mabilang na mga pagsubok sa buhay at kamatayan. Bagamat siya ay tumaas sa isang tiyak na naiibang antas ng pakikipaglaban sa oras na ito, maaari pa rin niyang sabayan ang napakabilis na ritmo. Ang kanyang buong figure ay nababalot ng Shangqing Heavenly Lightning, tulad ng isang pilak asul na Diyos ng digmaan, patuloy na binabasag ang pagkakakulong sa kalawakan, muli at muli, lumalaban sa pagkawasak ng espasyo. Ipinatawag ni Justin ang Chaos Cauldron, at ang mga magulong espiritu ay patuloy na nilalamon ang mga elemental na pag-atake na pinaikli ng mga batas sa kalawakan na umaatake mula sa lahat ng direksyon, na ginagawang mga pagsabog ng malakas na purong espiritual na enerhiya at ibinibigay ang mga ito sa katawan ni Justin. Bagamat tila si Hera at Poseidon ay may mas malakas na cultivation base kaysa Justin sa teorya, dahil ang Shangqing Heavenly Lightning ni Justin ay talagang nakamamatay sa kanila, kailangan nilang umatras.
Kinokontrol ni Athena ang Aegis Shield, nilalabanan ang mga pag-atake ni Justin na makakaistorbo sa Mother Tree paminsan-minsan, at hindi pa dalos-dalos na lumahok sa digmaan. Napakaganda ng labanan, si Justin ay nahaharap sa nakakasilaw na mga taktika sa pag-atake, ngunit hindi siya napinsala. Bukod dito, unti-unting natuklasan ng mga Diyos na umaasa si Justin sa kanilang malalakas na pag-atake upang patuloy na gamitin ang Chaos Cauldron upang pasiglahin at pagbutihin ang kanyang paglilinang. 1646. Kung ito ay magpapatuloy ng ganito, hindi magtatagal para marating ni Justin ang tuktok ng Shang-Ching. Kung tutuusin, ang elemental na kapangyarihan na pinalapot ng mga Diyos gamit ang mga batas ng kalawakan ay napakalaki kumpara sa mga spells ng mga Zen Icon Cultivator. Lahat sila ay prestihiyoso at napakalaki, hindi banggitin na angkop ito para sa mga halimaw na tulad ni Chaos, na buong pusong nilalamon ang lahat ng kapangyarihan. Si Poseidon, nang makita ang sitwasyon, ay tila nahihirapang kontrolin si Justin at ipinatawag ang walang kamatayang trident. Isang asul na anino ang nahulog mula sa langit, at ang katawan nito ay parang bulalakaw, bumagsak sa takip ng yelo ng Arctic. Ang trident ay bumagsak sa takip ng yelo na daan-daang metro ang kapal, at ang mga bitek ay kumalat sa libu-libong milya sa lahat ng direksyon. Sa wakas, ang trident ay tumusok sa Arctic Ocean, ang domain ng Poseidon. Umuungal si Poseidon, at ang mga takip ng yelo sa paligid ng buong Mother Tree ay nagsimulang mabasag at sumabog, na nagpapakita ng napakalamig na tubig dagat sa ibaba. Siyempre, ang naturang pagsabog ay hindi makakaapekto sa The Mother Tree, na ang mga ugat ay malalim na nakabaon sa lupa. Ang ninanais ni Poseidon ay ang hitsura ng karagatan. Di nagtagal, ang Sea Dragon na nabuo ng napakalamig na tubig sa dagat ay umuungal ng diretso sa kalangitan. 12 ng mga Sea Dragon ang walang ingat na kinagat si Justin, at sabay na sinalakay ang Chaos Cauldron. Sa tuwing lalamunan ng Chaos ang mga Sea Dragon na iyon, umiiwas sila na para bang sila ay buhay, na nagiging sanhi ng mga masasamang espiritu ng kaguluhan na pabalik-balik, ngunit walang kabuluhan. Natuklasan ni Justin na bagamat ang Sea Dragon na ito ay tinawag ng batas ng kalawakan dahil ang katawan nito ay tubig dagat, kapag ginamit niya ang makalangit na kidlat dito, hindi lamang niya sila matatalo, ngunit pansamantala rin silang magkakaroon ng kapangyarihan ng makalangit na kidlat at magiging mas malakas. Sa tulong ng Sea Dragon na patuloy na humaharang sa posisyon ni Justin at naghihiwalay sa tulong ng mga magulong espiritu, ang kapangyarihang lumaban ng mga Diyos ay biglang dumobble. Sa tuwing iwinagayway ni Poseidon ang trident sa kanyang kamay, magkakaroon ng marahas na tunog ng alon. Ang tunog na ito ay parang isang maalamat na halimaw sa dagat na kumakanta, tumusok sa mga tainga ni Justin, na nakakagambala sa kanyang katinoan. Hindi napigilan ni Justin na sumimangot ng malalim, ang kanyang emosyon ay nagsimulang maging irritable, at hindi siya makatakas sa ilang marahas na pag-atake. Ang mga Diyos ay hindi nagpapigil, bilang paggalang sa kanilang mga kalaban at pag-iingat sa muling pagkabuhay ng mga Diyos, lahat sila ay sinaktan si Justin ng buong time. Ang God of Sun Arrow, ang liwanag ng buwan ay tumama, at ang apoy na martilyo, agad na tumama sa katawan ni Justin at nasugatan siya. Sa kabutihang palad, mabilis na naka-recover si Justin mula sa Endless Resolve Restoration Scripture at hindi siya nagdusa ng anumang malubhang pinsala, ngunit kung ito ay magpapatuloy ng ganito, maaga o huli, hindi siya makaka-recover. Pinagsama ni Hera ang kanyang bata sa kalawakan sa kanyang Troyuan habang hawak ang banal na busog at nagpatuloy sa pagbaril ng mga araw na may hindi kapani-paniwalang kapangyarihan patungo kay Justin. Ang mga araw na ito ay hindi lamang may iba't ibang kakaibang kapangyarihan ng mga batas sa kalawakan, kundi pati na rin ang epekto ng purong True Yuan, na katumbas ng hindi bababa sa 2 epekto sa isang araw, na labis na nagpahirap kay Justin. Sa ibabaw ng buong kanopi ng puno, sa ilalim ng pagkubkob ng mga Diyos, ang espasyo kung saan naroroon si Justin ay patuloy na nagsabog ng napakaganda at nakamamatay na sinag ng liwanag. Bagamat may katawan si Justin para protektahan ang katawan, ang lakas ng mga Diyos ay hindi rin dapat maliitin, at gumugol siya ng maraming enerhiya sa pagtatanggol at pag-iwas lamang, walang pagkakataon para sa kanya na makabawi. Sheesh! Napakatigas ng lalaking ito. Paanong buhay pa siya?
Ang kamay ni Hera ay bumaril ng isang banal na pana na parang bagyo, ngunit nang makitang si Justin ay hindi nasaktan, hindi niya maiwasang mairita. Huwag kang mag-alala, hanggat hinihila natin ito, hindi na siya makakalaban maya-maya. Sa The Mother Tree dito, ang ating espiritual na kapangyarihan ay walang katapusan, huwag kang mag-alala, sabi ni Hephaestus habang hawak ang kanyang higanting martilyo. Ngunit paano sila mapapahanga ni Justin? Inisip niya noong una kung kaya ba niyang lutisin ang labanan sa paggamit ng makalangit na kidlat, ngunit tila hindi niya kaya hindi na siya nag-abala pang itago ang mga bagay-bagay. Biglang naglabas si Justin ng isang malaking bronze axe na may lapad na mahigit 10 talampakan mula sa space ring. Isa itong artifact, ang Pango Axe. Sumigaw si Justin gamit ang kanyang malakas na boses habang winuwagayway niya ang Pango Axe sa kanyang kamay, at inindayog ito ng isang beses sa bawat panig. Ang 7 o 8 Sea Dragon na nakapalibot kay Justin ay handa nang lumunin ang welga, gayunpaman, lahat sila ay nabasag sa isang iglap, at hindi na sila muling na-condense tulad ng dati at naging mga piraso ng tubig dagat pagkatapos ay nahulog. Ano? Paano ito? Invalid ang domain of Poseidon ko. Natigilan si Poseidon. Si Hephaestus at Hera, na nag-aral ng kasaysayan ng mga Zen Icon Cultivator, ay sobrang solemn na, at medyo nawala sila nang tumingin sila sa Pango Axe. Paano nga ba ito posible? Iyan ba ang Pango Axe? Hindi ba ito isang sinaunang artifact na nawala? Bakit nasa kamay ng batang ito? Sigaw ni Hera. Medyo natarante rin ang ibang mga Diyos, ngunit masasabi nila na ang palakol na ito ay isang malaking mamamatay tao na itinago ni Justin. Sa muling pagtingin sa kalmadong mukha ni Athena, malamang na inaasahan niyang magkakaroon ng ganoong paraan si Justin, at alam niyang hindi niya matatalo si Justin sa ilang sandali, kaya naghintay siya sa gilid at tahimik na pinagmamasdan ito. B*H. Bakit hindi mo sinabi ng maaga kung alam mong nasa kanya ang artifact? Singgal ni Hera kay Athena. Malamig na tiningnan siya ni Athena, maaari mo bang pigilan kung gagawin ko? Hingal na hingal si Hera pero hindi siya nakaimik. Sa kabilang dulo, hawak na ni Justin ang Pango Axe, at pinilit niyang umatras ang mga Diyos sa ilang indayog lang. Ano man ang uri ng pag-atake ng batas sa kalawakan, hanggat nasasangkot ang salitang espasyo, maaaring talunin ito ng Pango Axe ng di makatwiran. Nalaman ng mga Diyos na sa harap ng higanting palakol ni Justin, ang kanilang mga pag-atake ay parang bintanang nakadikit sa papel, at ito ay mababasag sa isang gasgas lamang. Damn! Okay lang kung ibang sinaunang artifact, bakit kailangang ang Pango Axe ang may napakalakas na mapanirang kapangyarihan sa kalawakan? Kinagat ni Hera ang kanyang mga ngipin, at wala siyang ibang pagpipilian kundi pabagalin ang kanyang mga pag-atake. Ang anumang mga trick na ginagamit ng mga batas ng espasyo ay dapat na maitatag sa ilalim ng kondisyon na ang mga batas ay itinatag. Sa kasamaang palad, ang Pango Axe ay nagkataong taga-sira ng mga batas. Sa madaling salita, ginamit ng mga Diyos ang espasyo bilang mga brick at tile para magtayo ng mga bahay, at ang Pango Axe ay isang bomba na espesyal na idinisenyo para sa pagsabog ng bahay. Kaya naman, kahit paano mo itayo ang bahay, ito man ay kahanga-hanga o maluwalhati, ang lahat ay magiging mga guho pagkatapos ihulog ang bomba. Sa wakas ay naunawaan na ng mga Diyos kung bakit naisip ni Athena na kahit na hindi kasing husay niya si Justin, kaya pa rin niya itong labanan. Sa hawak na Pango Axe, maaaring hindi rin gumana ng maayos ang mga pakulo ni Athena. Sa oras na ito, naalala ni Athena ang Aegis Shield at malamig na sinabi, hindi kayo ang mga kalaban ng Pango Axe, protektahan ang inang puno, lalabanan ko siya. Ha! Excuse me. Sa tingin mo ba mas magaling ka mag-isa kaysa sa kabuuan namin? Huwag kang masyadong mabaliw. Galit na sabi ni Hera. Walang sinabi si Athena, ngunit inihagi sa kanyang kamay ang Aegis Shield. Bang! Nagkaroon ng muffled sound, at ang Pango Axe ay tumama sa pilak na kalasag, at ang kalasag ay nagungol, ngunit sa kabutihang palad, nalabanan nito ang suntok. Ang naprotektahan sa likod ng kalasag ay si Hera na napalingon at sinisigawan si Athena kanina lang. Namutla ang mukha ni Hera, alam niyang kung hindi na iligtas ni Athena ang buhay niya, nawasak siya ng palakol ni Pango.
Wala siyang ibang magawa kundi ang agad na ibaba ang kanyang init ng ulo at nanatiling tikom ang kanyang bibig sa mga nagtatagal na takot. Nang makita ito ng mga Diyos, alam nila na si Athena lamang ang makakalaban sa Pangu-Ax at Justin, na nasa kamay ng Shang-Ching Heavenly Lightning. Mabilis na tumalikod ang grupo at nagbigay ng puwang para kay Athena para labanan si Justin. Matagal nang alam ni Justin na magkakaroon ng matchup na ito, at hindi siya nagpakita ng anumang espesyal na pag-iisip. Nang makita si Athena na sumusugod sa kanya na may dalang kalasag at isang sibat, bigla niyang iniwas ang Pangu-Ax patungo sa kanya. Nang malapit na silang magkaharap, ang katawan ni Athena ay biglang umiwas ng kakaibang isa-isa, at maaga, tama lang na umiwas sa mga pag-atake ni Justin. Ang Great Prophecy Spell ay muling nagpakita ng mahimalang kapangyarihan nito. Kahit na hindi makita ni Athena ang lahat tungkol sa kinabukasan ni Justin, hindi ito nangangahulugan na hindi niya mahulaan ang mga intensyon sa pakikipaglaban ni Justin. At ang Palace Spear sa kamay ni Athena ay kumikinang na may malademonyong asul na liwanag, tamang-tama para maiwasan ang umaataking eroplano ng Pangu-Ax, at gamulong ng asul na Space Ripple sa backhand, sumugod sa likod ni Justin. Si Athena ay agad na nag-condense ng 10,000 layer ng parallel space, at pagkatapos na masira ng malakas na lakas ng sibat ni Pallas, bumuo ito ng isang malaking puwersang nagtutulak na parang tsunami, na tumama sa likod ni Justin ng husto. Boom! Ang likod ni Justin ay naapektuhan ng daan-daang milyong tonelada ng tubig dagat, at ito ay lumipad palabas na parang bola ng kanyen, at isang subo ng dugo ang bumulwak sa hangin. Kahit ang mga Diyos ay hindi makapaniwala, si Justin ay nabigla sa isang round lang ng kompetisyon. Sa katunayan, kung hindi dahil sa katawan ni Justin sa pagkakataong ito, ang iba ay nabasag na sa puntong wala nang natitira pang mga scum. Si Justin ay nagpatuloy sa paggulong para sa daan-daang paulit-ulit bago huminto, humihingal, pinunasan ang dugo sa gilid ng kanyang bibig, at ngumisi sa nagyayelong si Athena, mukhang, "Gusto mo talaga akong patayin." Ang ngiti ay may bakas ng pait at kawalan ng kakayahan, ngunit karamihan sa mga ito ay puno ng mga reklamo. Si Athena ay kalmado, ang kanyang itim na damit ay lumilipad, at ang kanyang buhok ay dumaan sa kanyang mga pisngi. Mahina niyang sinabi, "Ayaw mo rin bang patayin ako?" Naisip ko, alang-alang kay Marian at 17, hindi mo ako papatayin, ngunit hindi ko inaasahan na magiging ganito ka malupit. Mabilis na gumaling ang mga sugat ni Justin. Inayos niya ang kanyang katawan at nakangiting sinabi, "Actually, I don't necessarily want to kill you, at least your attack just now makes me think that. May chance pa ako." Bahagyang kumunot ang noo ni Athena, na para bang pinag-iisipan niya ang sinasabi ni Justin, ngunit halos kaagad, hinulaan niya kung ano ang gagawin ni Justin. "Baliw kang tao." Bahagyang nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Athena, at bigla siyang nagsalita, na naging dahilan upang hindi maintindihan ng ibang mga Diyos ang ibig sabihin nito. Sa sandaling ito, tumawa ng malakas si Justin at iniwan si Athena mag-isa. Kinuha niya ang Pangu-Ax, at dumiretso sa puno ng The Mother Tree. 1647. Ang konsepto ni Justin ay parehong simple at nakakabaliw. Nagpasya si Justin na talikuran ang depensa at counter-attack pagkatapos makumpirma na ang pag-atake ni Athena ay hindi maaaring nakamamatay, at sa halip ay atakihin ang puno ng lupa anuman ang lupa. Maaaring labagin ng Pangu-Ax ang mga batas ng kalawakan, na nangangahulugan na magiging mahirap para sa mga Diyos na pigilan ang The Mother Tree na mahak ng kanilang mga sarili. Para sa prosesong ito, si Justin mismo ay aatakihin ng mga Diyos. Balak niyang lumaban, hindi mahalaga kung siya ay malubhang nasugatan, basta't hindi siya mamamatay dito. Nagmamadaling ginamit ng mga Diyos ang batas ng kalawakan, nag-set up ng 10,000 patong ng magkatulad na mga kalasag, sinusubukang hadlangan ang nagbabantang suntok ng palakol ni Justin. Ngunit ang Pangu-Ax ay halos parang isang mainit na kutsilyo na nagpuputol ng mantikilya kapag nakikitungo sa kapangyarihan ng espasyo. Ang kalasag sa kalawakan ay hindi makahadlang kay Justin. Tinusok ng Pangu-Ax ang lahat ng mga kalasag sa isang iglap. "Sa tingin mo hahayaan kitang magtagumpay?" Medyo nagtatampo na si Athena, nagyayelong tono at nakakapanghina ng buto.
Siya ay nagpakita na sa harap ni Justin at ang Aegis Shield sa kanyang kamay ay lumabas, ang higanting Silver Shield ay napakatalino. Ang bungo ng Medusa, ang may buhok na Gorgon na Banshee sa gitna ng higanting kalasag, na parang nabubuhay sa isang iglap, at ang mga nakakatakot na makamandag na ahas sa itaas ay nagsimulang kumagat ng marahas at dumuran ng mga titik ng ahas. At ang orihinal na madilim na mga mata ni Medusa ay kumikinang din na may maliwanag na pulang ilaw, tulad ng dalawang butas sa mata na nababad sa dugo. Naramdaman ni Justin ang hindi mapigil ang panginginig sa kanyang katawan, iniisip ang mga katangian ng petrification ni Medusa, naunawaan niya na hindi niya kayang tingnan ang mga pulang mata na iyon, kaya mabilis niyang iniwas ang kanyang ulo. Ang Medusa na ito ay orihinal na isang malakas na halimaw sa Mars. Ito ay hindi kasing matindi tulad ng sa mga fairy tale, ngunit walang duda na ang kanyang mga mata ay may mahiwagang epekto ng petrification. Kahit na ang lakas ni Justin ay napakataas, mahirap na ganap na hindi maapektuhan. Ang isang maikling pagwawalang kilos ay nagbigay kay Athena ng sapat na oras upang kumilos. Ang figure ni Athena ay parang isang itim na anino, na dumadaloy ng maayos, ang demonyong asul na pales na sibat sa kanyang kamay ay gumuhit ng magandang tilapon sa isang kalahating bilog, at nag-swipe sa kabilang direksyon ng ulo ni Justin. Sa sandaling lumingon si Justin, naramdaman niyang hindi mabilang na mga fragment ng espasyo ang itinapon sa kanyang kanang braso na parang daan-daang milyong toneladang tubig dagat. Ang katawan ni Justin ay muling natamba, at siya ay sumigaw ng sakit na hindi mapigilan, ang kanyang kanang braso ay tila nadurog at nagulong, at ilang piraso ng laman at dugo ang direktang nabasag sa foam ng dugo. Mula sa paghula ni Athena sa paraan ng pag-atake ni Justin tungo sa paghula ng blind spot ng line of sight ni Justin, na dinagdagan ng kanyang sobrang bilis, at ang kanyang mga kasanayan sa pakikipaglaban ay napakahusay, kaya direktang naharang niya ang buong suntok ni Justin. Nasa sakit si Justin, ngunit wala siyang balak na tumigil. Mabilis niyang inayos ang mga nasirang parte ng katawan niya at walang tigil sa pag-atake sa posisyon ng puno ng kahoy. Sinubukan din ng Chaos Soul na i-delay si Athena at ang mga Diyos, ngunit kahit na madaling harangin ang ibang mga pangunahing Diyos, hindi nila naiwasan si Athena. Halos lahat ng aksyon na kailangang gawin ni Justin, lahat ng pandaraya, ay nasa hula ni Athena. Kung ito man ay ang pag-atake ng Shang-Ching Heavenly Lightning o ng Pangoax, maaaring tumugon si Athena ng mas maaga at gumawa ng perpektong ganting atake. Ang matinding labanan sa kalangitan ay tumagal lamang ng ilang minuto, sina Justin at Athena ay lumaban ng higit sa 100 round, ngunit sa huli, si Justin ang nasugatan at lumipad palabas. Kung hindi dahil sa kahangahangang kakayahan sa pagbawi ni Justin, matagal nang nawasak ang kanyang kaluluwa. Gayunpaman, kahit na maaaring gamitin ni Justin ang walang katapusang kapangyarihan ng langit at lupa para maibalik ang kanyang katawan, may limitasyon sa kung ano ang kaya niyang tiisin. Parami ng parami ang mga sugat, at hindi na siya nakabawi sa oras, at ang kanyang dugo ay dumaloy ng walang katapusan. Alam ni Justin na hinding-hindi niya malalampasan ang mga depensa ng mga Diyos sa bilis na ito, at matatalo siya ng maaga, kaya't makakahanap na lamang siya ng isa pang countermeasure. Sa ilalim ng pagkislap ng kidlat sa kanyang isipan, nagkaroon ng ideya si Justin. Pagkatapos ay inilipat niya ang kanyang direksyon at sumugod patungo sa Arctic Ocean sa ibaba. Ang takip ng yelo ng Arctic, na nabasag ni Poseidon, ay puno na ngayon ng mga lumulutang na glacier. Ang figure ni Justin ay diretsyong nahulog sa kailaliman ng karagatan daan-daang metro, at agad na nawala. Anong ginagawa niya? Napakunot naman ng noo si Hermes. Nagyelo ang mukha ni Athena, at ginamit niya ang kanyang spatial displacement upang marating ang ilalim ng karagatan, kung saan naroon si Justin. Isinakripisyo na ni Justin ang Chaos Cauldron sa oras na ito, at ang Chaos Ominous Soul ay umuungal at kumagat sa ugat ng The Mother Tree. Ang mga ugat ng punong ito ay malalim na itinanim sa gitna ng lupa, ngunit hindi mahirap para sa Chaos na sumugod sa ganoong kalaliman. Ang layunin ni Justin ay napakasimple. Dahil hindi niya kayang sirain ang puno ng puno, kaya niyang sirain ang mga ugat nito. Sa ganitong paraan, ang buong Mother Tree ay mawawala ng mga ugat, at ito ay magpapatalo sa sarili ng hindi umaatake.
Ang pinakamalaking bentahe ng pag-atake sa mga ugat sa kailaliman ng lupa ay kung nais ng mga Diyos na ipagtanggol, maaari lamang nilang gamitin ang paraan ng pag-atake upang pumunta sa ilalim ng lupa. Sirain ang mga ugat ng puno. Sa tulong ng walang kamatayang kaguluhan, halika at umalis upang sirain ang pundasyon ng puno ng lupa. Hinula ni Athena kung ano ang gagawin ni Justin, ngunit wala siyang maisip na paraan para harapin ito sandali. Isa ito sa mga kahinaan ng dakilang spell ng Propecia. Kahit na sinabi ng Propecia kay Athena kung ano ang susunod na mangyayari, maaaring hindi na ito mababalik. Ito ay hindi isang hinaharap na nagbigay sa kanya ng sapat na oras upang mag-isip at magplano, ngunit isang napakaikling sandali. Dahil alam na hindi na ito maaantala, maaari lamang baguhin ni Athena ang batas at magbukas ng isang channel sa kalawakan ng direkta mula sa seabed, na agad na bumagsak sa daan-daang milyong taon ng silt at rock formations sa ilalim ng Arctic Ocean, hinahabol ang kaguluhan. Matagal nang alam ni Justin na mangyayari ito, ngunit winuwagayway niya ang panguaks mula sa likuran, at pinagdurog-durog ang orbit sa kalawakan ni Athena. Kasabay nito, ang Xiangqing Heavenly Lightning ay kumalat sa buong dagat dahil sa pagdaloy ng tubig dagat. Boom! Boom! Sa ibabaw ng dagat, ang mga ulap ng kulog ay nagsimulang ihulog ang banal na kulog ng tuloy-tuloy. Bilang resulta, ang dagat at karagatan ay puno ng kapangyarihan ng banal na kulog. Ang ibang mga Diyos ay hindi nang ahas na hawakan ang Arctic Ocean sa oras na ito. Wala silang Aegis Shield, at baka masugitan sila ng husto kapag pumunta sila doon. Hinabol siya ni Athena sa kalagitnaan at natuklasan na winasak ni Justin ang kanyang space channel at ang nakapalibot na tubig dagat ay napuno ng makalangit na kidlat, at bigla niyang napagtanto ang lahat. Ang paggamit ng kaguluhan upang sirain ang pundasyon ay ang unang hakbang, at kasabay nito ang pagbaha sa dagat ng makalangit na kidlat, nang sa gayon ay tamaan ng kidlat ang puno ng sabay. Bagamat mahuhulaan ito ni Athena ng maaga, hindi ito mapipigilan, dahil hindi niya kayang patayin si Justin sa maikling panahon. Lalong naging pangit ang mukha ni Athena, ngunit wala siyang kapangyarihan. Matapos ipatawag ang Aegis Shield upang protektahan ang kanyang sarili, maaari lamang siyang umatras at magmadaling bumalik sa ibabaw ng dagat upang maiwasan ang patuloy na pagguho ng makalangit na kidlat. Shoot! Ang Mother Tree ay apektado ng Heavenly Lightning, sigaw ni Poseidon sa oras na ito. Nang lumingon si Athena, nakita niya na ang puno ay tinamaan ng ilang bolts ng makalangit na kidlat. Sa katunayan, ang pagbaril sa isang maliit na bahagi ng malawak at walang hangganang canopy ay hindi isang malaking bagay. Gayunpaman, patuloy na ipinapadala ni Justin ang kapangyarihan ng makalangit na kidlat sa puno sa pamamagitan ng tubig dagat mula sa ilalim ng dagat, na naging sanhi ng pagkasira ng buong puno ng puno, at ang ginintoang enerhiya ay patuloy na nakakalat. Oo naman, imposible pa ring pigilan. Kaya niyang kontrolin ang mga ulap ng kidlat sa kanyang kalooban, kaya ang nasa lahat ng dako ng Xiangqing Heavenly Lightning ay hindi na mapipigilan, sabi ni Vulcan na may malungkot na mukha. Damn! Ang susi ay ang batang ito ay napakahirap patayin, ngunit maaari lamang nating ilaan ang halos lahat ng ating lakas upang ipagtanggol, nagngangalit si Hera. Ang mga mata ni Athena ay parang malalamig na bituin, at mahinahong sinabi niya, alam kong hindi ito madaling harapin, hindi pa tapos ang lahat, huwag kang masyadong mag-alala. Ang mga Diyos ay natigilan saglit, at pagkatapos ay lahat sila ay nagpakita ng pagtataka. Sa sandaling ito, ang katawan ng The Mother Tree ay biglang naglabas ng isang hindi pa naganap na pagdagsa ng enerhiya, na bumubuo ng isang all-around na golden shockwave, simula sa gitna ng puno, nagwawalis ng galit na galit. Para bang libu-libong atomic chalk bomb ang nagtipon sa isang lugar upang tuklasin sa sandaling ito, at ang shockwave na dulot ay direktang itulak ang tubig dagat ng buong Arctic Ocean palayo. Pagtingin sa ibaba mula sa isang mataas na lugar, makikita lamang ng isa na ang tubig dagat na pumapalibot sa The Mother Tree sa libu-libong milya ay nawala sa loob ng ilang segundo. Kasama sa mga na-knockout ng shockwave na ito si Justin at ang kanyang Chaos Cauldron. Parang ang tubig dagat ng buong Arctic Ocean ay naging isang higanteng kamay. Gusto nitong itapon si Justin sa malayo, at walang makakalaban sa kapangyarihang ito na lampas sa imahinasyon.
Sa langit, gumulong-gulong si Justin, at narinig niya ang isang malalim na boses na kumalat mula sa The Mother Tree. Ang mga sumuway sa orakulo, parusahan. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.